Live, good morning. Okay. Good morning, Dreammakers Worldwide. Ayan, this is your Crown Diamond Coach Fernan Santiago. Kamusta po kayong lahat? Luzon, Visayas, and Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat, no? At of course, yung mga kababayan natin, no? From different countries, yung mga kapitbahay natin dyan. Ang bansang Japan, mabuhay po kayo, ha? Ang Hong Kong, bansang Hong Kong, ang Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, Korea. Kamusta po kayong lahat, no? Indonesia, Vietnam. Yan ang malalaking grupo natin diyan, no? China, Cambodia, Australia. Hello po sa inyo, and New Zealand. Yun, good evening din sa inyo, ha. Parehas lang namang good evening sa atin, no? And of course, ang mga kababayan natin na nasa malalayong lugar, no? Ang bansang Canada, good morning naman sa inyo. Okay? Ang bansang USA, good morning. Israel, UK, good morning po sa inyong lahat. At good afternoon sa mga sa buong UAE. Ayan, okay? Sa Dubai and also sa Kuwait, buong Saudi Arabia. Yan, magandang hapon sa inyong lahat. Good morning, Roman Fernandez ng Texas. Ayun, kamusta po kayong lahat? Ayan, good morning, Maria Janet ng Canada. Shout out sa DMW Freedom Champion. Ayun, and budding leader, ano? And budding, ayun, leader na andito sa Zoom. Secret muna ang name. Mukhang may bago to si Maria Janet, ha? Ayos yan. Okay. Congratulations, no? Okay. Kwentuhan muna tayo. Mamaya, no? Meron tayong training. And bago tayo pumailang lang sa training, abay, magbatian muna tayo para mahintay din natin, no? Yung ibang mga grupo nyo na wala pa rito. Remind nyo sila na may special training, no? Ngayong gabi na to. Wala pa rin po si Coach Elmo. Nasa province pa po siya. Okay? So, ano, hayaan muna po natin siya, no, na maasikaso niya yung kanyang mother, no? And sama niyo na rin sa prayer. Okay? Ipanalangin po natin sila. Okay, babasa ako ng mga greetings nyo. Type nyo lang. Yung mga gustong shout out ng kanilang mga team, i-type nyo lang po. Narcisa, ayan, live good evening sa lahat, sabi niya. Mga coaches, shout out sa team Millionaires, and to my dearest upline, Ma'am Eden Ardales. Yan, Ma'am Myra Competente and Sir Ray Armbarit. God bless us all. Nako, ang sisipag ng mga yan. Oo, totoo lang. Catherine Alejandro, eto, napakasipag din to. Mabuhay po ang inyong team. Ayan. And ang inyong mga upline, of course, mabuhay po kayo. Ayan, DMW Team Alejandro. Ayan, Alidon's family, mabuhay. God bless sa inyong lahat. Okay, and Lynn Solano, live good morning sa'yo. Ayan, happy Saturday din. Ayun, at sa lahat daw ng nandirito, no, mabuhay po tayong lahat. Watching from Saudi Arabia. And of course, ang ating bagong gold from Kuwait, no? Alongkaya Christine, mabuhay ka and congratulations to you. Paulan na naman natin ng clap emoji, no? Si Christine Alongkaya ng Kuwait. Ayan. Napakasipag, ang galing mag-direct, no? And bumabati sa atin ng live. Good evening, Coach Fernan. Shout out nandito sa Zoom training ngayong araw na ito. At shout out sa team Millionaires Empire under a Team Ultimate Empire. Shout out sa mga coaches sa Tacloban, Leyte. Very supportive. Sina coaches Jana Montezon, Glenn Bernal, Evelyn Bernal, Christian Binluan at sa buong team leaders ko ngayon na nandito. Plug in, get in, stay in kayo dyan. Shout out from Alongkaya ng Kuwait. Thank you, Coach, and God bless you always. Sipin nyo, no, kahit malayo tong si Christine, no, nakita nyo kung paano suportahan, no, ng mga leaders from Leyte. Na mabuhay kayo, mga upline dyan sa Leyte. Magagaling mga taga Leyte, no? Grabe, congratulations, ha. Pumuputok ang inyong team. Ayan. Ang
Team Ultimate Empire. Ruth Tamesis, Live Good Morning, Coach Fernan. At sa buong DMW family, mabuhay and welcome sa lahat ng guests natin watching from Antipolo. Ayan, magkapit-bahay ba kayo ni Ma'am Catherine Alejandro? Ayun, Toga Mario, good evening sa'yo. Ayan, and bumabati siya sa atin ng Live Good Evening, Live Good Family. Ayan, Honor, good evening Coach Fernan. Shout out to all Kaizen Empire. Headed by upline Ronel Balakyao. Yan, si Kuya Ronel, malupit din yan. And Kuya Coach Nok, watching from Doha, Qatar. This is Jasmine Soto. Thank you and keep safe everyone. God bless us all. And of course, my friend, Emmanuel Manny Barberan. No, isa to sa nagsimula ng Live Good sa Philippines, no? Iilan lang kami nun, no? Wala pang 20. Yan, nandito na tong tao na to. Live good morning, guys. Good evening, Coach. Watching from Baguio City. I have 3 guests, Coach. Wow, congratulations, ha, Manny. Kaya lang, training tayo ngayon, ha? Oo, hindi to business presentation. Oo, pero okay lang. Okay, Aida Sermino, and by the way, sa mga guests ni Manny, ha, welcome po. This is Coach Fernan. Sana makita nyo kung anong opportunity meron sa Live Good. And itong training na to is preparation, no? Para sa lahat, para tumibay tayo, no? Sa ating pong buhay, no? Ayan. And prepared tayo pagka pinayaman tayo ni God. Aida Sermino, good evening, Coach Fernan, watching from Sultan Kudarat. Ayan, mabuhay mga taga Sultan Kudarat. Subaida, good evening, watching from Medina, KSA, Saudi Arabia. And of course, kay Coach Ryan Barillo na nagbabakasyon sa Pilipinas, no? Pero by I think Saturday, no? Ay, Tuesday, lilipad na yan, pabalik ng Canada. I hope magkita pa tayo. Live good morning, Coach Fernan. Shout out sa Team Infinity Worldwide. Mabuhay kayo, ha? Ayan. And of course, kay Florida Nesperos. Ito, platinum na to. Masipag din to. Ito yung literal, no? Nag-platinum. Kaka-attend lang ng Zoom, no? Dito siya nag-i-invite. Nagsesend lang siya ng mga video sa mga kakilala niya. Nag-platinum po. Literal na nag-platinum. Isipin niyo po. Ayan, Florida Nesperos. At bumabati siya sa atin ng good evening, Coach Fernan, at sa lahat ng members ng DMW watching from Riyadh. Kailan ka ba uwi, Ma'am Florida? Good morning, Roman. Good morning, Maria Janet. LB, Babia, Benosilia. Live good evening, Coach Fernan, watching from Agusan del Sur. Ayan, Team Golden Heart International. Okay, ano yan? Raquel Campaner, no? And Team Financial Freedom Seekers. Alright, mabuhay kayo, ha? Golden Heart International and Team Financial Freedom Seekers. Sana nandito team nyo nakikinig. Oo. Team Gines, mabuhay ka. Mukhang may entry ka na ngayon, ha? Oo, 200 credit wallet yan. Di 4 na entries yan. Good evening, Coach Fernan, watching from Parañaque. Shout out sa Team Timing Dreamers at Don Chris Morning Mentoring Program Academy. God bless. Live good family. Jerry Tumampos, pa-shoutout po. Shoutout sa'yo, Jerry. Ayan, Roman Fernandez, you are awesome, brother coach. Grabe, super sipag mo po. Thank you, Roman, ha. Kailangan eh. And sabi ko naman, di ba, 5 years is my commitment, no? Pero, ito maganda sa Live Good, no? Pwede kang mag-retire. Pero ang income mo hindi magre-retire. 5 taon na sipag at tiyaga. Okay? Rapi Almerol, shout out sa team Patomless, real under Coach Claudine Praga Bacus. Ayan, masipag din yan. Lydia Vivas, OFW from Dubai. Mas marami OFW no, o nasa ibang bansa, no? Ganyan ka-effective pag online, no? Maaabot mo kahit sang parte ng daigdig. Yun yung advantage, no, ng Live Good. Oo. Si Lydia Vivas, hello, good evening, Coach Fernan, and to all DMW Live Good family. Shout out to my team, Philippians 4:19. Paborito ko yan. My God will supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus.
Yan, Philippines 419. Watching from Dubai, UAE. Nakita nyo, ibang bansa na naman. Ayun, may kulang pa pala doon. According to his riches and glory. Yun, no? Shout out po Coach Fernan sa team ng Ultimate Empire watching from Tacloban City. Sino to? Anthony Parado. Yan. Oy, daming palakpak oh. Para sa ito Christine Alongkaya. Yan, daming palakpak oh. Yan, si Keisha, si Jerry, Jovelyn, Racklin, Jonathan. Okay, Jonathan, shout out po sa lahat ng nandito ngayon sa Zoom, watching from KSA. Nakita nyo, ibang country na naman. Kaya hindi mo talaga pwedeng bitawan ang Zoom Maria Janet, no? Or ang online. Maraming, sa totoo lang, dito sila na, na nabubuhay or nakakapagpatuloy sa pagli-live good. Or sabi nating, ito yung inaasahan nila, no? Para, alam mo yon matuto, makapag-invite, lalo na yung mga hindi marunong mag-present. Kaya hindi talaga natin pwedeng itigil tong Zoom. 'Di ba? Wag ko kayo mag-alala, hindi yan titigil, tutuloy natin yan. Pero may hilingin ako sa inyo. Ibalik natin yung 1,000, no? Na participant. Kasi yung package natin sa Zoom is pang 1,000. Yung iba nga nagtsatsaga lang sa 100 O kaya 500 nagigets nyo? Ito 1,000 to. Dapat i-maximize natin. Mag-invite lang tayo ng tigda-dalawa, tigda-tatlo. 'Di ba? Kung lahat lang nag-i-invite, puno talaga. Okay, shout out po sa lahat ng nandito ngayon sa Zoom, sabi ni Jonathan. Okay, thank you Jonathan. Ngayon, nasa KSA siya. Congrats Christine, sabi ni Leonor and Eden Ardales. Ayan, Emmanuel Barberan, daming palakpak. Good evening everyone. Shout out to my upline coach, Red Cross Philippines under Ultimate Empire. Yan, si Subayda yan, masipag din yan, no? Tiyaga lang, Subayda. Invite. Oo. Edwin Silvano, shout out kay Christine Alongkaya. Magaling na coach ko. Congratulations. Partner from Edwin Silvano Christine, ayan, binabati ka nila. Jovelyn Yagono, naku masipag tong bata na to. Hindi na pala bata to. Hindi, ano na to? Ilan taon ka na ba, Jovelyn? 24, 23? Taga Leyte rin to. Good evening, Coach Fernan. Shout out sa Billionaire Empire and Phoenix Empire Warriors. Warriors Empire from Leyte, Tacloban. Yan, magaling na speaker din yan, si Jovelyn. Of course, kay Ma'am Raquel Campaner, na napakasipag din. Marami ng entries to, Uy, magwa 100 ng entries na nag-submit, Grabe, no? Ayan, kaya magkakaalaman tayo by August 31. Ilan ang mga bagong enroll ng DMW, no? Na nag-participate sa ating big promo, no? Ngayong August. Samantalayin nyo. So from Raquel Campaner, good evening, Coach Fernan, and the whole DMW family. Thank you so much for your endless service. Shout out Golden Heart International. Thank you rin, Ma'am Raquel. Hindi tayo mapapagod, di tayo magsasawa. Oo, kahit masama pakiramdam natin, sige lang. Shout out from London. Oy, London Bridge, it's falling down. Yan, paborito ng anak ko yan na game namin. Our affiliate, Grace Romero, congratulations. Ang ating new affiliate, Grace Romero. Mabuhay ka from Coach Saysak ng London. Ayan. Okay na tayo, coaches? Alright. Ma'am Pinky, live good morning, Coach Fernan from Plant City, Florida, USA. Yan. Yan ang pinakamalapit sa kusina, no, ni Ben. Si Ma'am Pinky Sturgeon, taga Florida, USA. Yan. Grabe yan, no? Ako pag nag-US, isa sa hindi ako makarating, no? Yung Florida. Kailangan natin puntahan talaga yan. Okay? Maybe next year. Good evening, Coach. Shout out po sa Team Millionaires Empire watching from Kuwait. Uy, salong kaya. Ang laki ng ngiti, oh. Ayan, okay. Start tayo. And sana, no? Marami tayong mapulot ngayon. Kahit ako, mag-aaral din ako sa training na to Saan ka naman nakakita, di ba? Pati speaker, natututo or nag-aaral. Okay? Maganda po yung topic natin tonight.
Our topic, tonight is about, unleashing your potential. Oo, may mga potential kasi ang bawat tao 'no, na nakatago 'no, ayaw lumabas o ayaw ilabas. Ang masakit, na-abort 'no, hindi hindi na hindi na lumabas 'no, hindi na pinanganak yung kanyang potential. Yun ang sayang, nakamatayan na. Yun yung sinasabing pinanganak ka ng mahirap, namatay ka mahirap pa rin because you forgot that y y you have a potential 'no, pero hindi lumabas, eh. Palalabasin natin, yun ang maganda ro'n. Okey? Exciting 'no? Sige nga, can you please type kung kayo'y excited? Parang hindi naman kayo excited, eh, parang ako lang excited, eh. Sinong excited? Type, 'yan excited, yun. Ayun, ayun, ayun na, ayan dami. Ayos naman pala, eh. Akala ko wala akong kausap, eh. Sobrang excited. Okey. Oh, sige, simulan na natin kung excited na kayo. Magshi-share ako ng screen. So, let's start. I hope, klaro ang ating, ano. Sige nga, type niyo nga kung nakikita niyo yung aking slide. Titingin ko naman nakikita niyo 'no? Ayan, kung nakikita niyo, mag-start na tayo. Sige nga, mag-message kayo dun sa isang Fernan kung, okey sa inyo yung slide kung nakikita niyo. 'Di ba dalawa yung Fernan, nakita niyo, oh, type niyo, yun. Tinest ko lang. Thank you Maria Janet and, Ma'am Pinky. Okey, na-excite ako, Okey, start tayo. Pray muna tayo para i-bless tayo ni God. Lord God, maraming, maraming, maraming salamat sa buhay mo 'no, na binigay sa amin 'no. Salamat at, because of your word, nagkaroon po ng mga tao 'no, ng living things. Salamat po sa mga blessings mo na binigay sa amin, sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw. Salamat Lord sa opportunity na pinagkatiwala mo, pinagkaloob niyo sa amin. Naway, ma-maximize namin 'to, mapakinabangan namin, mai-share namin sa maraming tao and, maingatan namin 'tong napakagandang opportunity ng Live Good. I-train mo kami and, lagi mong suriin ang aming puso, ang aming isipan at, maging karapat-dapat kami para sa'yo, O God. Tinataas ko po ang training na 'to ngayong gabi na 'to, naway kami pong lahat ay matuto, open our eyes, i-bless niyo po ang aming tenga, ang aming mata, ang aming puso, isipan, naway marami kaming matutunan ngayong gabi na ito. I acknowledge Lord that apart from you, I can do nothing, kaya Lord, sa'yo ko pinagkakatiwala ang training na ito, i-bless niyo po. At lahat lang po ng glory, ng papuri ay para lang sa'yo. Sa pangalan mo, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Alright. Good evening, good evening, good evening everyone. This is your Crown Diamond Coach, Fernan Santiago, and today is Saturday. So, mag-training tayo, no? And itong training na to ay sana'y talagang marami tayong matutunan. Okay? At baunin natin to hanggang sa pagyaman natin. So, ang topic ko po tonight, no, is unleash your full potential and live your ultimate life. Yan, sabi ko nga po kanina, lahat po ng tao ay merong potential, no? Kaya lang nakatago. So, kailangang lumabas yan, no? Ipanganak yan. Hindi po pwedeng hindi. Okay? Ayan. So, sabi dito, choose to change today. Yan. So, dapat, ngayon pa lang, no? Mag-decide na kayo. I want to change, no? My life. Okay? Kailangan kong magbago. Kailangan kong baguhin yung mga mali sa buhay ko, no? At i-improve yung mga dapat i-improve.
alisin yung mga hindi dapat 'no, sa buhay natin 'no, character natin, habit natin, everything. Okay, pag-usapan natin 'yan. Sabi dito, change a specific area in your life. Kayo po ba, tanungin ko, ano po ba ang gusto niyong baguhin 'no? Specifically, anong gusto niyong baguhin sa buhay niyo? Puwedeng sa health mo, sa spiritual mo, isa-isahin natin 'yan 'no. Do you want to lose weight? Ayan, kagaya ni Maria Janet, ah. Do you want to lose your, inches from your waistline? Wow, ganda niyan 'no. Ako 'yan ang isa sa mga goal ko din, eh. Oo, kaya tayo nag-gym 'no, and mukhang may improvement naman kasi yung wife ko na-encourage mag-gym na rin, eh. I-enroll ko na rin daw siya, eh. Gusto na rin niya. Okey, ano pa ang mga gusto mong, baguhin sa buhay mo? Okey, ayan. Do you want to grow your spiritual life? Alright, baka wala ka ng time kay Lord o sa spiritual mo puro ka na lang business, 'di ka na nagchu-church, okey? Maganda rin merong community 'no, ayan. And ang community na meron ka maganda, merong community for your spiritual life, oo. May inatinan kang local church, maganda 'yan. Do you want to transform your finances? Ay, 'yun ang maganda. Okey, kayo ba gusto niyong, mag-transform yung inyong, finances? Siyempre sino ba namang aayaw sa 'di ba, ng transformation. Okey, can you ano 'no, puwede ba dun kayo mag-respond sa ano, sa kabila 'no, yun para mabasa ko, oo, ayan, ha? Iba kasi 'tong gamit ko, eh, na ano, eh, okey para nababasa ko po yung mga response niyo. Okey, sarap mag-transform yung finances. Thank you Ruta Mesis, 'yan transform your finances. Ayan, anong klaseng transformation, na gusto mo? Anong gusto mong gaano kalaking savings meron ka, 'di ba, na nakatabi diyan na alam mong 'di ka kakaba-kaba ano man ang mangyari 'no? Sarap nun, grabe 'no, nakaka-excite. So, depende po sa inyo 'no, kung ano po ang, specific area in your life na gusto niyo pong baguhin 'no, or i-change, alright? 'Yan. Do you want to quit a stubborn habit 'no? 'Yan, gino-goal din 'yan. Alisin na natin yung mga stubborn habit natin 'no, na hindi magaganda. Oo, katamaran, 'yan 'di ba? Reklamador, yung mga gano'n 'no, puro ka reklamo, paninisi, mga gano'n 'no, tigas ng ulo mo, 'di ka nakikinig. Hindi lang 'to sa ano, sa business natin, pati sa tahanan niyo, mga gano'n ba, 'di ba? So yung alam mong napapahamak ka, tigilan mo na yon kung alam mong kapahamakan yun, 'di ba? Quit a stubborn habit. Ayokong magbigay ng mga example baka kasi mapunta tayo kung saan, eh. Halimbawa, sali ka ng sali sa mga maling kumpanya, 'no? Mag-quit ka na sa ganyan na attitude. Gusto mong maka-jackpot, saka gusto mong maka-jackpot, ikaw ang na-jackpotan. Ikaw yung nabiktima, oh, 'di ba? Mahirap yung gano'n. To have financial and time freedom, sabi ni Leonor Camarin 'no? Lynn Solano sabi niya, "Sa akin po coach gusto ko baguhin yung sitwasyon ng buhay ng family ko, yung kahirapan to kasaganaan." Maganda 'yan. Lahat naman tayo 'yan ang gusto natin. Number one 'yan actually 'no? Oo, minsan affected pati character 'no o, spiritual ng tao pagka sobrang kahirapan 'no? Oo 'no? Dapat talaga mag-improve 'yan, okey? Ayan, thank you sa mga nagre-response, Ayan, tuloy natin. Alright, nasaan na tayo?
Wait lang po, medyo mabagal yung ating, internet. Anong nangyari? Your screen sharing is post? Bakit? Why nag-post? Huwag ka naman mag-post. Wait lang, Ayan na, ayan na. Eto na, eto na. Ewan ko ba't nag-post, Okey. Uy, nawala na naman. Ayun. Sino rito ang buntis? Sino rito ang buntis? Teka, wait lang, nawala yung sharing natin, Oo, nawala. Sorry, sorry, nawala. I don't know kung bakit nawala. Wait lang po. Ayun na, ayun na. Nakikita niyo na? Oh, mukhang mahina net natin, Patayin ko muna 'tong isa. Ayan, kwentuhan lang naman tayo, Uy, ayun. Okey, nababasa niyo? Yan, sabi rito, "Good news, you're pregnant." Ayan, sabihin niyo nga sa katabi niyo, "Uy, good news, you're pregnant." Pregnant ka, Janet, ha? Ma'am Pinky, good news, you are pregnant. Alright, pregnant of what, 'no? Sabi dito ni Dr. Miles Monroe, 'no, says, "The abortion of potential, okay, is the death of the future." Teka, parang may nalampasan tayo, wala naman. Ayun, wala naman. So, yung abortion po, 'no, nung potential is the death of the future. Yung binabanggit ditong you are pregnant, 'no, you have the potential, you are pregnant, 'no, with potential, 'no. Meron kang potential na kailangan mong ipanganak. So you have the potential to reach the dreams you haven't reached and the potential to go to places you haven't gone to. Alam mo, 'no, naka-program sana sa buhay mo na mag-around the world ka, okey, mamasyal ka. Naka-program sana sa buhay mo na magkaroon ka ng sariling bahay, pero hindi nangyayari. Sariling sasakyan, magarang sasakyan, pero hindi nangyayari because yung potential mo naa-abort, 'no, hindi na ipapanganak. So, the abortion of potential is the death of the future. Sayang, maraming tao ganyan. Pumapayag sila, 'no, na ma-abort yung kanilang potential, hindi lumabas yung kanilang potential. Nahihiya, natatakot, 'no? Puro takot, puro hiya, puro negative ang iniisip. Palibhasa ang mga nasa paligid mga negative din na tao. Kaya hindi talaga lalabas yung yung potential, okay. The potential to see the things you haven't seen, alright? Ano kaya 'yan, 'no? Ano kaya yung, ah possible na mga magagandang mangyari sa buhay mo. The potential to accomplish things you haven't accomplished, and the potential to become the person God intended you to be. Lahat tayo naka-design, 'no, dinesign ni God, 'no, sa mabubuting bagay, 'no, na mangyayari sa buhay natin. Pero marami, hindi yun nangyayari simply because na-abort yung kanilang potential. Tignan niyo 'to. Pinanganak ako mahirap, 'no? Nanay ko grade 6 lang, tatay ko grade 2, siyam kami magkakapatid. Dati akong taga-Tondo. Aakalain ko ba na darating sa buhay ko na magkakaroon po ako ng iba't ibang klaseng sasakyan like this, 'no, Pajero, BMW. Until right now nasa akin 'yan. Kasama ko 'yan, yung mga sasakyan na 'yan. At lahat 'yan galing sa mga opportunity, 'no, na sinalihan natin kasama na 'tong, Live Good. At totoong may pera sa network marketing, 'no.
Kaya lang ang Live Good, iba na 'to 'no, mas pinagaan. Club membership 'no, subscription with dividend. Ang gaan, eh, compare sa mga dati ko nasalihan. Eh, yun ngang kumpanya na ang hirap gawin 'no, trabahuhin. Nagtagumpay tayo, okey? Eto, 'tong sasakyan na 'to hindi yan galing sa Live Good, galing yan sa huli kong company. Oo, sa huling dalawang company ko. Imaginin mo yun 'no? So, sa dating company pa lang natin, binless na tayo ni God 'no, and, simply because yung potential na meron tayo na nakatago lumabas, eh. 'Pag lumabas yan kahit saan ka dalhin magtatagumpay ka talaga. Pero alam niyo ba na si Coach Fernan, eh, dating nangongopya lang sa school. Oo, ang mindset ko dati pumasok lang ng pumasok papasa ako sa school, eh. Tamad akong mag-aral, masipag akong pumasok. Hindi ako matalino pero matalinaw yung mata ko, magaling akong mangopya. Binabarkada ko yung mga matatalino para pakopyahin ako, gano'n, diskarte lang, 'di ba? But I realize na ang magpapayaman sa tao hindi hindi po yung talino, eh. Marami akong kilalang matalino, daming medalya, oh, nakasabit sa dingding ng bahay nila. Oo, ayoko ng banggitin pangalan, dami talaga. Eh, cum laude ba naman, eh, mula pa ng high school, daming medalya. Pero mahirap ang buhay, 'di ba? Pero marami akong kilala, college dropout, mga bilyonaryo, 'di ba? Lucio Tan, Henry C. Ang dami, eh, okey? Tuloy natin. Dating nagtitinda ng cigarette vendor dati 'no, nung high school. Jollibee crew nung college 'no. Akalain mo makakatanggap ng 10 years multiple entry US visa. Tingnan yung expiration hanggang 2028 pa yan. Puwede naming i-enjoy. Actually pangalawang 10 years ko na 'to, itong visa na 'to. Pati wife ko, oh, nakatanggap. Ang wife ko registered nurse, hirap makatanggap 'yan ng ano, ng US visa kasi iisipin baka magtrabaho ro'n, correct? Pero nabigyan siya, isipin niyo po 'yun. Kaya next year magkikita-kita tayo sa US. Pinapakita ko 'to, kadugtong 'to kasi nung shine-share ko sa inyo 'no, ito yung mga hindi mo akalain na mangyayari sa buhay mo 'no, pero dapat ngayon pa lang nakikita mo na mangyayari 'yan. Okey, tuloy natin. Ito yung mga napuntahan namin 'no, iba pa yung mga latest, 'yan. Nakarating kami ng Hawaii, ng Texas, ng Las Vegas, San Francisco, New York, dami 'no, Singapore, Malaysia, Thailand, Japan, dami naming napuntahan talaga. Grabe 'no, ito yung ano 'no, New Jersey, kita mo na diyan yung Niagara Falls, Maria Janet 'no. Tatawid lang ako nasa Canada na ako diyan, eh. Kita ko yung gate na gano'n 'no, oo. Kaya lang wala pa akong Canadian visa at that time 'no. Pero pupunta tayo diyan sa Canada. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo papakita ko 'no. In my last 2 companies 'no, dun pa lang 'no, talagang kahit ano pasukin natin, bine-bless tayo ni God or nare-reach natin yung pagiging top earner 'no. May diamond check 'no, in my former company is my biggest, 1,036,000 tingnan mo. Sa dati yan, company. Grabe 'no? And, nakita niyo ganyan yung mga report sa'min, eh, 14 million 'no, lifetime earning. Sa dating company po yan, okey? Pero yung lifetime earnings na yan 'no, nadagdagan pa yan, nadagdagan. So kapagka yung potential mo, nakita mo at in-apply mo, maniwala ka kahit saan ka dalhin, magtatagumpay ka. Hindi dahil sa magaling ka 'no, yung galing kasi likas na yan, eh, galing sa Lord yan, eh. Ang Lord ang nagbe-bless sa'tin, eh, 'di ba? Ang kailangan lang malaman ng bawat tao na meron siyang potential at yung potential na yon dapat mapakinabangan niya, magamit niya.
sa kabutihan, para mabago yung buhay mo. Okay? Ayun, magkikita tayo sa Niagara Falls, Janet, Okay. Nagkaroon tayo ng condo unit sa lugar ng Quezon City, 'di ba? And di rin namin nakalain na magsa-sign kami ng contract, 'no? By the way, sa dating company pa 'to, at makabili kami, 'no, ng townhouse. Grabe, 'no? 'Yan yung isa pa naming sasakyan, 'no, yung Ford Everest, 'no, na galing din sa dati nating company. Grabe talaga, 'no, eto napadaan lang kami diyan, bagong gawa, ganyan. So, nag-try kami, kumuha kami diyan. Nakakuha namin yung ayun yung dulo, yung yellow na nasa dulo. Yun yung nakuha namin, okey? Now, sabi dito whether you are a man, 'no, or a woman, young or old, you are pregnant with potential and about to give birth to the realization of your dreams. So, yun yung sinasabing you are pregnant, 'no? You are pregnant with potential. Ano yung potential na meron ka, na kailangang kumawala, na kailangang lumabas, 'no, para makuha mo yung mga pangarap mo. Sayang kasi. Sabi dito, potential is the sum of who you are that you have yet to reveal. It is a deposit that waits to be released and maximized from Miles Monroe. Magaling yan, Miles Monroe, 'no? Siguro nag-iisip na rito, 'no, yung karamihan, 'no, nakikinig na, ano kaya yung potential ko na sinasabi ni Coach Fernan na kailangang lumabas? Maganda yan, 'no? Alamin mo yan, 'no? Once na na-discover mo yan, nakita mo yan, kumawala yan, lumabas yan, nagamit mo yan ng tama, yan ang magpapayaman sa'yo. Maniwala po kayo. Kaya napakahalaga nitong topic na 'to, okey? Ayan, tuloy natin. However, to nurture, 'no, and unleash your highest potential, you need to take vitamins, 'di ba, mga buntis, Maya Janet, 'no? Nagba-vitamins yan, vitamins and supplements. Pero yung vitamins and supplement dito sa buhay natin, 'no, para magtagumpay tayo, ito yung vitamins and supplements ng perseverance, diligence, patience, passion, and determination. Kailangan matiyaga ka talaga, masipag ka talaga, 'no? Kailangan talagang pinagnanasaan mo, 'no, na mabago yung buhay mo. Gusto mo talaga. Passion and determination. Sabi dito, you need to follow the instructions set by our Creator. Otherwise, your potential might and could be aborted. Di ko po ay tinatakot. Maraming buhay, 'no, na abort ang kanilang potential, hindi lumabas. Kaya we are blessed, 'no, pagka kayo po ay, nasa industriya ng MLM, lalabas yan, At sa totoo lang, lumabas lang ang potential ko nung na-meet ko ang MLM. That was 1997. Totoo po. Pero 96 pababa, worse po ang buhay ni Coach Fernan. Tamad akong mag-aral, hindi ako palabasan ng libro. Sa industriya ng MLM nabago yung pananaw ko talaga. Akalain mo ba darating ang time na nagte-training ako ng ganito? Sa school, lagi akong, alam mo yun, ang grades ko palakol. Alam niyo na ibig sabihin 'pag palakol, 'di ba? Nagtataka nga ako ba't nasa section 1 ako, 3rd year and 4th year, Parang pinagsama lang yata kaming ng twin brother ko, twin brother ko si Ferdy masipag mag-aral 'yan. Ako hindi talaga, aminin ko sa inyo 'yan. Oo, takot ako sa mga recitation, di ako tumatayo. Lagi ako nagtatago. Ayokong yung mata ng teacher ko magkakatinginan kami, mata sa mata. Naku po, Mr. Santiago, naku tatawagin ka na nun. Ewan ko kung meron pang ganyan sa school ngayon, 'no?
Yung lalagyan ka ng chalk sa bibig, nakaganon ka, may chalk ka, gano'n. Kasi talkative ka, 'di ba? O kaya naman di mo gano'n magparusa yung teacher namin nun, eh. 'Pag di ka makasagot 'no, ipapahiya ka sa mga classmate mo. Naranasan ko po yun. Pero akalain mo ba one day 'no, si Coach Fernan magiging isang speaker 'no, thousand of people nakikinig. Naranasan ko na pong mag-talk sa ganyan 'no. So you need to follow the instruction set by our Creator. Nakaset na yan, eh. Kailangan mo lang malaman, i-discover 'no. Otherwise, your potential might and could be aborted. Ganda ng topic natin 'no, para lang tayo nagkukuwentuhan, eh. To be nobody but yourself. So in a world that is doing the best night and day to make you everybody else means to fight the hardest battle that any human being can fight and never stop fighting. Paglaban mo. Huwag kang papayag, no? Na hindi ka maging the best, no? Sa buhay mo. Na hindi dumating sa buhay mo yung pinaka-best ng buhay. Ha? Kung tatanungin kita ngayon, yan na ba yung best sa buhay mo? Masasabi mo bang iyan na yung best? Para sa pamilya mo? Yung bahay na yan? Yung tinitiran mo? Yung tinutulugan ng magulang mo? Yan na ba yun? No, titigan nyo yung kinakain nyo every day ng family mo. Yan na ba yun? Yung school ng anak mo, yan na ba yun? Mga basic things, no? Na pwede mong i-check sa sarili mo kung yung best para sa buhay mo at sa pamilya mo ay dumating na. Hindi pa, hindi pa. Even Coach Fernan, para sa akin, hindi pa. Okay? So God created you with limitless potential. Sino daw po ang nag-create? Sino daw po? Si God. Ano daw yung potential na meron ka? Limitless. Ibig sabihin kahit ano pa yan. Kaya nga, yung mga imposible, di ba, na bagay parang kaya palang gawin to ng tao. O kagaya ni Carlos Yulo na nakakuha ng 2 gold medal. Pag napanood mo yung kanyang performance, sipin mo, di ba? Superman eh. Sabi nga ng mga commentator, Superman tong tao na to. Grabe, paano niya ginagawa yung ginagawa niya? So God created you with limitless potential that are yet to be unleashed. Kailangan lang lumabas. Kayong mga feeling nyo, alam nyo, lumabas na yung potential nyo, congratulations. A-apply mo na lang. Gamitin mo. Kasi useless yan kung lumabas yung potential mo pero hindi mo naman ginagamit para umasenso at magbago buhay mo. Gamitin nyo. Ang sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5, no, before I form you in the womb, okay? Isipin mo, bago ka pa mapunta sa womb ng mother mo, no, ng nanay mo, no, sabi ni God, I know you. I knew you before you were born. I set you apart. Ano ibig sabihin? You are the best. You are the best among the best. Grabe, no? Hindi ka pa pinapanganak. Alam na ni God. Kilala ka na niya. And He set you apart. Grabe, no? Kakakilabot. Tuloy natin. Importante po yung purpose. Kung gusto niyong lumabas ang inyong potential. Find your burning, powerful, explosive why. Ano ba yan? Ano ba yung gusto mong mabago sa buhay mo? Anong gusto mo talagang mangyari sa pamilya mo? Sa sarili mo? Do you want to overhaul an area in your life? Pag sinabing overhaul, lahat yan. Diba? Kabuuan. From your mind, from your heart, from your ears, from your body, lahat. Sa pamilya mo, sa pagkatao mo, overhaul. What is your purpose? What is your why in your life? Ba't ka nabubuhay?
So if you want to overhaul your life, you got to find your burning, powerful, explosive why. In other words, you change not so much by the greatness of your program, but by the greatness of your purpose. Doon nagkakatalo sa purpose. But may nagki-quit sa subscription? Purpose. Why you join in Live Good? O kahit saan mang company na yan, di ba? Kapag tama yung purpose mo, malinaw ang purpose mo, hindi ka magki-quit sa isang bagay na ginagawa mo. Okay? You change not so much by the greatness of your program, but by the greatness of your purpose for your life to change. So you need to have a great purpose. And a great purpose has two qualities. Number one, it has to be emotional and it has to be enormous. Talagang big why, no? Big purpose. Gustong-gusto mo talaga. Pinanggigigilan mo talaga. Yun, kagaya mga nagtatype, no, na gusto nilang talagang from kahirapan, mabago talaga yung buhay ng pamilya nila. From nangungupahan, magkaroon ka ng sariling bahay. From pinalalayas ka ng may-ari ng bahay na tinitiran mo, kasera. Di ba? Pinapahiya kayo, di kayo nakakabayad. Gawin mong purpose yun. Gawin mong reason. Magkaroon ng sariling bahay. Yung lagi mong pagpila sa MRT, di ba? Pagsakay ng jeep, bahong usok, traffic, pawis ka, nadudukutan ka, nawawalan ka ng cellphone. Alam mo yon, hirap kayang mag-commute. Magkaroon ka ng sariling sasakyan. At hindi lang basta sasakyan, no? Magarang sasakyan. Gusto mong sasakyan. So must be emotional and enormous, no? Yung desire mo talaga, no? Diyan sa purpose mo na yan. Purpose, then be positive. Be positive. If you are not positive, you won't even bother to plan. Wala ka namang pakialam eh. Sa pamilya mo, wala kang pakialam sa sarili mo, wala kang pakialam sa pagbabago ng buhay, eh talagang hindi ka na magpaplano. Wala kang pakialam eh, 'di ba? Ang mga nagpaplano, maingat na pagpaplano, no, yan yung mga taong may purpose, may reason siya. Kaya nga siya nagpaplano eh. Pero yung mga kesera-sera, whatever will be, bahala na si Batman, no? Walang plan yan. Kasi negative eh. Mga negative na tao. So be positive. You may realize it or not, but you were born with great gifts and talents. How do you use them for yourself? And the good of others is the story of your life. Will you reach your potential in this story? So let's see what you can do to unleash it. Grabe, I hope you are learning, ha? Marami kayong, alam ko, marami nang naglalaro sa isipan nyo. Hindi ako papayag, no, na matapos ang training na to, nang hindi ka magdidesisyon sa buhay mo, na hindi ipanganak ang potential sa buhay mo. So 9 things you can do to completely unleash your potential. Okay? Isa-isay natin. Number 1, observe your feelings. Yan. Let's face it, you are the only person in the world that knows what you feel. Ikaw yan eh. Buhay mo yan, sarili mo yan. Ikaw talagang mas nakakaalam. Others may guess, speculate, or ask, but they never know for sure. Only you. Sometimes you are excited, worried, di ba? Feel pain. And sometimes you are bored to death and want to dissemble this fact. So, ang gagawin mo? Take responsibility for your feelings. I-observe mo. When you feel unusually high, kailan ka malakas, kailan ka excited, kailan ka happy, kailan ka positive, or low, and think why. I-observe mo talaga yung feelings mo. San ba ako laging masaya? San ba ako laging parang
sobrang positive na yung aking, confidence nandudun. Kailan ba ako mahina? Bakit? Yan, i-observe mo. So take a sheet of paper, hindi biro 'to, Take a sheet of paper and list last week moments that energize you. Last week, saan ka excited? Saan ka positive? Saan ka malakas? Sulat mo 'yun. And kailan ka rin depressed? Sulat mo rin 'yun. Para makita mo saan ka malakas, saan ka mahina. So every week you can make such list and take one step away from depressors towards energizer. Mako-convert mo ngayon, no, kung kailan ka mahina para gawin mong kalakasan. Okay? Sabi nga ng isang kanta, let the weak say I am strong, 'di ba? And let the poor say I am rich. So this will unleash your potential step by step. Number 1 pa lang 'yan, 'di ba? Punta tayo sa number 2, bilisan ko, make personality test. Itong personality test, meron kang mga makikita 'yan sa internet, no? Ito, observing your feelings is a great way to realize your uniqueness and potential. However, there are also many personality tests available that may help you discover your natural gifts and talents. Saan yan? I-google nyo. Try Strengths Finder by Myers-Briggs. Yan. Libre yun. Oh, then, itest mo yung personality mo. Okay? Yung talents mo, yung gift mo. Ayan. So, the key is to find your strength, something you can build on effectively. Grabe yung training natin, no? Para tayong nasa school. Pangatlo, listen when people praise your talent. Kailan ba ang mga tao pinupuri ka, no? Nagbibigay ng mga good appreciation comment, no, sa'yo. Galing mo naman. Yan. Okay? Yes po, coach. Be intentional sa pagbabago ng buhay. Yan, sabi ni Teddy. As theologian, no, si Frederick Buchner, he said, your calling is where your passion meet the world needs. When you are aware of your strengths and weaknesses, it is a good moment to ask how you can apply them to the world around you. Di ba? Pwedeng yung mga weaknesses mo, no, na nangyari sa buhay mo, pwedeng makapag-motivate yan sa iba. Pagka nag-counseling ka, no, sa mga ibang tao, sabihin mo sa kanya, Brad, naranasan ko na yan. Maniwala ka. Kaya mo yan. Malalampasan mo yan. Eto ginawa ko, kaya ko yan nalampasan. Di ba? So yung mga weaknesses mo, pwede mong magamit din, no? Bilang motivation para sa mga tao na dumadanas ng dinanas mo, no? So kapag aware ka sa strength mo and weaknesses, makakatulong ka pa rin sa maraming tao. So kung isipin mo lang, paano mo i-apply? Okay? It may be as simple as asking your friends and colleagues to list your 5 strengths and 1 weakness. Huwag ka lang magagalit, no? Kapag nag-comment sila. Ask mo sila, ano ba yung mga strength ko? Ano ba yung mga weakness ko? And the next key question you have to ask yourself is how you can grow in these areas even further. Nalaman mo yung mga strength mo, kung saan ka, improve mo pa. Galingan mo, i-apply mo. Nalaman mo kung saan ang weakness mo, baguhin mo. Number 4, be courageous. All right? When facing death, people usually regret the things they did not do. Ba't nga ba, no? Rather than what they did. Life is full of challenges and fears. But you may be ask yourself few questions. Will I regret not doing this when I am old? Hirap ng gano'n, no? Tumanda ka na't lahat. Tapos you realize, ba't di ko ginawa ang live good?
Ba't di ko ginawa itong napakagandang opportunity na inaalok sa akin? Ang dami ng nagsiyaman, ang dami ng nagbago ang buhay. Yung taong nag-invite sa akin, super duper yaman na. Ako, eto pa rin. Tumanda ng, alam mo, nang walang pinagkatandaan na mahirap pa rin. Sakit no, no? Pagka ganun, no? Will I regret not doing this when I am old? Kayo po, na mga senior citizen na pataas, meron ba kayong regret? Malamang, no? Marami, no? Nung nag-MRT pa ako, di ko ma-imagine, no? May mga ang tatanda na, nagtatrabaho pa. Kasama ko sa MRT, no? Or nakapila, no? Nag-aabang ng bus. Nakaawa. Merong iba, ang tanda na, nag-aalok pa sa kalye ng kung ano-ano, no? Ano ibig sabihin? May mga anak naman yun. Di ba? Yung kahirapan ng magulang, nakopya ng mga anak, walang nagbago. Eh kung may isa, dalawang anak na nagbago ang buhay, di, yung magulang nagbago rin sana. Pero nakikita mo ang nanay mo o tatay mo, nasa kalye, nakatsinelas, nag-aalok ng kung ano-ano. Ibig sabihin, ang mga anak nun, mahirap din. Walang nabago sa buhay nila. Mahirap, no? Pag meron kang regret. Pagdating ng takdang panahon na may edad ka na. Will I remember this in 10 years from now? So how much it matters for me? Will I be able to look in the mirror if I don't do this? Nakakahiya yun, no? Lagi nating naririnig, no? Pag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero yung mamatay kang mahirap, malaking kasalanan yan. Ibig wala kang ginawa. Alam mo nang mahirap kayo. Galing ka sa mahirap, wala ka pa rin ginawa. Ang bata mo pa. Di ba? Kaya ako ay salute, no? Yung mga kabataan ngayon na ngayon pa lang, no? Tamang direction na. Tamang direction na sila. But I salute also, no? Sa mga senior citizen na and above. Nasa sa kabila ng maraming lumipas na taon sa kanila na walang nangyari, pero hindi sila bumitaw sa dreams nila. Eto sila ngayon. Naghahangad pa rin na makamtan ang kaginhawaan ng buhay. Pinapalakpakan yan. Congratulations. Okay? So sabi dito, it takes courage to unleash your potentials and without bold moves, you may be just spinning in circles. Paulit-ulit ka lang. You are like a rat race, no? Number 5, set challenging but achievable goals. Setting goals is a great way to trigger action and motivate. Importante yan. You set a goal. Sa Live Good, you set a goal. Kailan ka magbo-bronze? Actually, ang bronze, isang araw lang yan eh. Kailan ka magsi-silver? Kailan ka maggo-gold? Magpa-platinum? Magda-diamond? Set a goal. Setting goals is a great way to trigger action and motivate. Wala kang goal, wala kang direksyon. Wala kang gagawin. Wala kang target eh. Subukan mo. Maglaro ka ng basketball, walang ring, bola lang hawak mo. O ano target mo? Mag-dribble na mag-dribble? Walang ring eh. Di ba? Lalo na kung wala kang kalaban, may ring, wala kang kalaban. Kung may kalaban ka, anong goal mo? Talunin siya. Makashoot ka na makashoot. So ang goal, it set the direction. Dahil may direction ka, mag-start kang mag-move. Kasi alam mo na yung direction mo eh. Yun yung goal. Kung wala kang goal, ano direction mo? Sige nga. Wala kang direksyon. O ba't paano ka mag-move? Hindi ka mag-move. Wala kang direksyon eh. Wala kang gustong mapuntahan, marating. Yan ang importance ng pagsiset ng goal. Kailan mo gustong mag-diamond sa Live Good, mag-platinum, mag-gold. That is your direction. Next steps, unclutter your mind. Gulo kasi minsan ng mindset natin, di ba? Gulo ng, ano ba talaga gusto mo sa buhay? Yan. Ano ba talaga gusto mo sa Live Good?
Ano ba talaga gusto mong marating? Kailan mo ba talaga gusto mag-diamond? Unclutter your mind. Challenging goals stimulate the flow experience that so many people want. Set a goal. Yung matcha-challenge ka talaga. Yung lalabas yung potential mo. As some people say, a life without challenge and risk is not worth living. Subukan mo. Mag-basketball kayo, kalaro mo bata, ikaw, ano ka na, adult ka na. Walang challenge. Kaya okay lang na nahirapan tayo paminsan-minsan. Maganda yung merong challenge. Mahirap bang mag-gold? Okay lang yun. Mahirap bang maghanap ng agila? Ha? Okay lang yun. Para ma-challenge ka. Eh baka ikaw mismo hindi ka agila. Mahirap talaga maghanap ng agila. Ibig sabihin hindi ka marunong tumingin ng tamang agila, tamang tao. Ganun yun. So a life without challenge and risk is not worth living. Kaya normal lang na may challenge. The key to unleash potentials is to set stimulating, challenging goals that are achievable and not overwhelming. Set a goal. Set challenging but achievable goal. Next month, coach, maglalabas ako ng Ferrari. Hindi po achievable yun. Di ba? At hindi ko i-advise na maglabas ka ng ganun. Kahit magkapera ka na basta-basta. No? Ano bang challenging ngayon? Let's say, ngayong August. Halimbawa, set mo, makawalo akong direct para makasama ako sa promo. 8 entries. Lahat. 20,000, 30,000, 50,000. Kasali ako. Challenging yan. Di ba? Pwede yun. Pwede yun, no? Eh kung gawin din yun ng mga tao mo, magugulat ka na lang, gold ka na, platinum ka na. O even diamond. Okay? You may write down the goal and read it aloud. Sulat mo, basahin mo, read it aloud. Kung pwede, banggitin mo sa mga coaches mo. O sa pamilya mo. Ganun. So if it didn't move or empower you, you didn't want to take an action. Walang kwenta yung sinet mo na goal. You didn't move. You didn't take action. Hindi ka na-challenge sa sinet mong goal. Or you didn't know what to do. So you need a different goal. Yung magpapagalaw sa'yo. Yung ma-excite ka. Yung ma-challenge ka. Yung mapapakilos ka. Mag-move forward ka talaga. Yan ang iset mo na goal. Huwag kang magsiset ng wala lang. Huwag kang magsiset ng walang dating sa'yo. Huwag kang magsiset ng hindi ka mag-move. Set a goal na magpapamove sa'yo. Eh kung sabihin ko sa'yo na 2 years lang, nasipag, pwede kang magkaroon ng resort. Pwede kang magkaroon ng house and lot. Hindi ka mag-move, hindi mo gagawin yung sipag mo, tiyaga. Nagigets mo? Yung pangarap mong SUV na napakaganda, makukuha mo in 2 years, hindi ka mag-move. You move. Ganun yun, guys. Alam ng daga na meron cheese. Kaya yung daga nagmo-move. Hinahanap niya kung nasan yung cheese na yun. Naaamoy niya eh. Alam niya eh. Na makukuha niya eh. So he moved. Until such time na makuha niya yung cheese. Ganun po yun, no? Set challenging but achievable goals. From Lynn Solano, relate po ako dyan, coach. 53 na ako but still naghahangad na mabago ang sitwasyon ng buhay. Tama yan, Ma'am Lynn Solano. Bata ka pa naman. Pero maganda yan, no? Realization. At least 53 ka pa lang, na-realize mo na, di ba?
na kailangan mo talagang magbago ang sitwasyon ng buhay, umasenso. Congratulations sa inyo po. Number 6, every day make a small step. Dahan-dahan. Hindi mo naman kailangang biglain, guys, no? Dahan-dahan. Silver muna. Ayoko nang banggitin yung bronze, no? Kasi isang araw lang yan, eh. Pwede ka mag-bronze, eh. Don't, hindi challenging ang bronze. Okay? Silver. Step by step. Then you set a goal na mag-gold. And then platinum. Then diamond. Step by step. Hindi mo kaya ng 8, new enroll, start ka sa 2. Nagawa mo yung 2, gawin mong 4. Nagawa mo yung 4, gawin mong 6. Nagawa mo 6, gawin mo 8. Ganun lang. Step by step. As Lao Tzu said, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Ang malaga, sinimulan mo. Ginawa mo. Okay? Paano mo kakainin ng elepante? Ang hirap nun, ang laki nun, no? Oh. Kunin mo muna yung tenga. Sunod yung kabilang tenga. Oh, sunod yung nguso, yung ilong niya, yung horn niya. Parang gano'n, no? One at a time. You may travel from east to west coast with a car by seeing just a few miles ahead at any specific moment. So this is also true to unleash your potential. Don't think for too long. Ha? Ma'am Pinky, alam na alam yan, no? From east to west coast, no? With a car. Nung nag-travel kami from Vegas, no, to California, grabe. Haba ng ano talaga, no? Ng ano ba tawag doon, freeway or what? Yung highway. Aantukin ka pagka ano, talagang gagawin mo lahat para wag kang makatulog, eh, or else madidisgrasya ka, eh. Ang haba talaga ng ano, ng biyahe. Vegas to ano, to California. Don't think for too long. Okay? Every day, make a small step. Dahan-dahan lang. Number 7, work on your habits. Ano ba yung habits na in-establish mo na meron ka? Kung maganda yung habit na yan, no, ituloy mo, pagyamanin mo. Every day we make hundreds and thousands decision, but most of them subconsciously nangyayari, no? So all these small and big decision sum up to your life. This is why working on habits is so important. Piliin mo yung mga habits mo, no, na magaganda, gawin mo, pagyamanin mo. Ngayon, i-discover mo yung mga habits na alam mong hindi tama, hindi ka papunta sa dreams mo, alisin mo. You may turn negative patterns into positive. Totoo yan. Pag ikaw positibong tao ka na, ang negative situation mo, pwede mo ma-convert into positive. You may turn negative patterns into positive and learn how to be thankful and how to deal with stress. Hindi yung lumalangoy ka sa problema. Alam mong problema na, lumalangoy ka pa. I-convert mo na agad. Moving forward ka na agad. Umalis ka na sa kamunoy ng problema. Kasi lalong walang mangyayari sa'yo. Huwag kang umakyat sa bundok na marami kang pasanin. Mahirapan ka. Mag-unload ka ng mga burden mo. How to deal with stress, have healthy and inspiring relationship. Importante yun. Hirap kaya na may kagalit, hindi ka patutulugin. Pag may kagalit ka, mahirap. Leave it to the Lord. Okay? Bigay mo kay Lord. Magpatawad ka. They won't change overnight, but once formed, they will positively impact hundreds of your decisions later on. Mahirap.
Pero 'pag nagawa mo, maniwala ka, unti-unti magbabagong buhay ng takbo ng buhay mo. Oo. So, number 8, let go of bitterness. Kita niyo binanggit ko na kanina 'no. One of the biggest contributors to not unleashing your potential is resentment. Hirap ng may resentment 'no. So, as Malachi McCourt stated, resentment is like taking poison and waiting for the other person to die. 'Pag ikaw galit na galit sa isang tao, ang pinahihirapan mo sarili mo. Ayaw mo magpatawad, eh. Ikaw ang napo-poison, hindi yung taong kinagagalitan mo. Magpatawad ka, i-release mo, okey? Bigay mo sa Lord. So resentment is like a taking poison and waiting for the other person to die. Do not let others steer your life into negative thinking. Past already happened. Tapos na yan. Future is unsure. So focus on here and now. Don't let the past define your future. Ano, kung mahirap kayo, mahirap magulang mo, pinanganak kang mahirap, done na yan. Magsimula tayo sa'yo. Ano gusto mo? Diyan ka na lang? Sa kahirapan na yan? Gets mo? Or gusto mong makawala diyan sa kahirapan na yan? Naalala ko yung palaka, no? Story nung palaka. Maraming palaka, no? Dun sa balon. Nalaglag sila sa balon. Hindi na nakawala yung mga palaka dun. Yung iba, matipuno, malalaki katawan. Pero yung merong isang patpating palaka, nahulog dun sa sa balon. Nahulog dun. Nakita niya, ang daming palaka, hindi na umalis dun. Pero siya, alam mo, naghangad siya na makawala sa balon. Makaalis. Ang baho ng balon, madilim, walang pagkain, gusto niya makawala. Okay? Ang ginawa ng patpating palaka, tumalon ng tumalon ng tumalon ng tumalon. Okay? Alam mo, yung mga malalaking katawan na palaka, pinagtatawanan siya. Hoy, patpating palaka, tumigil ka na sa pangarap mo. Dito na tayo mamamatay. Pinanganak kang mahirap, yan ka na. High school graduate ka lang. Hindi ka magtatagumpay diyan. Live good, hindi ka magtatagumpay diyan. Hindi ka na makakaalis sa bronze, hindi ka na makakaalis sa pagiging affiliate. Hindi ka magda-diamond diyan. Sayang lang yung pagbabayad mo ng subscription, wala ka namang kinikita. Mga gano'n 'no, mga negative, 'di ba? Pero anong ginawa ng patpating palaka? Talon lang siya ng talon. Hindi niya pinapansin yung mga kung ano nung salita, negative. Isang araw, yung patpating palaka nakalabas ng balon at na-enjoy niya yung buhay. Daming pagkain, maliwanag, fresh water, etc. Na-enjoy niya. Tanong, bakit nakawala yung patpating palaka dun sa balon na yon? Ha? Ba't siya nakawala? Determination? Sige nga, sagutin niyo. Ba't nakawala yung patpating palaka? Ang dami nga dun, mas malaki pa sa kanya, hindi nakawala eh. Pero siya nakawala. Oh, focus, sabi ni Ma'am Pinky. Bakit nakawala yung patpating palaka? Oh, ha? Perseverance, sabi ni Ruth Tamesis. Oh, dati na tong kwento na to eh. Narinig yun na to eh. Perseverance and commitment na develop ang leg muscle, sabi ni Christian Benlua na champion sa Olympic. Ha? The reason, no, ba't yung patpating palaka nakalabas ng balon, sa kabila ng mga negative na sinasabi sa kanya, no, ng mga kapwa niya palaka na nandoon, na ang lalaki ng katawan, no? Sabi sa kanya, hindi ka yayaman sa live good. 'Di ba? Kami nga eh, ang tatalino namin, 'di kami yumaman, ikaw pa.
Ayan, actually may mga nakakaalam ng kwento eh. He took it a challenge, sabi ni Pinky. Ang totoo ho nun 'no, yung patpating palaka ay isang bingi. Bingi siya. Alam mo kung hindi bingi yung palaka, malamang dun na siya namatay. Kasi kung katakot-takot na negative 'no, putak ng putak yung mga ibang palaka, para i-negative siya. "Di mo kaya yan, patpating ka, high school graduate ka lang, hindi ka magda-diamond sa Live Good, et cetera. Tigil mo na yung subscription mo." Buti na lang yung patpating palaka ay isang bingi. Wala siyang naririnig. Kaya ang ginawa lang niya, talon lang siya ng talon. Tama, maybe na-develop yung muscles 'no, o kaya naman, at alam mo yon, dumami ng dumami yung palaka dun, tinungtungan niya, nakawala siya. So, di na natin alam. But bottom line 'no, hindi siya nakinig sa mga negative, okey? Don't let the past define your future. Past is past, tapos na yan, okey? Mahirap pa ngayon, moving forward. Gusto kong yumaman mula ngayon. Maghahanap ako ng opportunity at 'pag nakita ko yung opportunity na yan, pagyayamanin ko. Ilalabas ko yung potential ko, gagawin ko yan. Gano'n, okey? And last 'no, number 9, be thankful. Be thankful. Yan ang huwag niyong wawalain. Ang pagiging thankful, nagpapahaba ng buhay yan. Oh, may nabasa akong libro na yan, 'no, na ganyan. 'Pag lagi kang grateful, hahaba ang buhay mo. So, be thankful. Our sensitivity increases in direct proportion to the positive response we give to our impressions. So, if you are thankful, your sensitivity to positive aspect of your life will grow. Okay? Thankful ka eh. Pero pag di ka thankful, baliktarin mo lang yun. Oh, hindi ka mag-grow sa pagiging positive. So you will see more opportunities. You will relax. Your relationship will flourish. Ganun po kapag thankful kayo. You are living the only life you have. So I hope you will unleash your potentials completely. I believe if you realize what you have, recognize how you can use it, let go to the negative past and build positive habits over the step you are making every day, and you can achieve great things. Grabe, no? So I hope natututo kayo, ha? Sabi ni Lynn Solano, kaya para sa akin kahit sandamakmak na negative at mga rejection, magbibingi-bingihan ako para sa mga pangarap ko. Tama yun. Huwag niyong pansinin yung mga nagne-negative sa inyo. So, ang ganda ng Live Good, no? Ito na ang pinakamagaan na company. Wala kang obligasyon magbenta, wala kang obligasyon bumili, pero pwede, no? If you want. Ang gaan ng club membership, wala pang 3,000 pesos. Ang gaan ng subscription. Maraming company may subscription pero habang buhay ka mag-subscribe, talagang walang blessing. Sa Live Good meron. Okay? Hindi pa tayo tapos. Eto, kukwentuhan ko kayo. Gandang story nito. Sabi dito, are you living like a chicken? Ayan. Alright? Kwento ko sa inyo, no? So, I remember a farmer, no? Who found an egg. Merong isang farmer, nakakita siya ng egg, no? Hindi niya alam yung egg na yon, not knowing it was that of an eagles, no? And thought it was a chicken. Hindi niya alam na yung egg na yon eagle. Yung nasa loob. Ang alam lang niya chicken. Chicken egg. So he picked it up and after staring at it for a while, decided to put the egg in his chicken nest. Sinama niya sa mga ibang egg ng manok. Nilagay niya sa nest. He thought that when a hen incubate it, it would eventually be hatched. Mapipisaya, no?
And true enough, a few days later, the egg hatched and a baby eagle came out. Pinanganak na po yung eagle, no? Na manok. Since the eagle came out in an environment of chickens, he got used to what these fowls did. Kung anong ginagawa ng mga kasamahan niya na chicks, no? The way they ate, the way they played, the way they walk and move around, ginagaya nung eagle, no? Na sisiw. So because this eagle was hatched with chickens around him, he started to believe that he too was a chicken. I am a chicken. Pero eagle siya. So he ate, played, and lived like them. And the young eagle even thought that he really couldn't fly high since chickens could not fly. Or if they did, they only flew over low fences. Mababa lang. Okay? Kasi yun na nakikita niya sa mga kalaro niyang chick eh. And one day, while walking with what he thought were his fellow chicken, the eagle saw a bird. Okay? Knowing it was an eagle flying high in the sky, he stared at the bird that he saw for the first time and told the chick beside him, "When I grow up," sabi niya, "I wish I could fly as high as that bird." Nakakita siya ng eagle, lumilipad ang taas. Eh, nangarap siya, sabi niya, "Gusto ko rin, paglaki ko, makalipad ako kagaya niyan." Pero no sabi ng mga kapatid niyang chick, "Magtigil ka," said one chicken, no? Yung mga kapatid niya, no? He thought was one of his siblings. "Tandaan mo, manok ka lang." I-paraphrase ko, no? Magtigil ka. Ikaw na nagtsatsaga ka dyan sa Live Good, tigilan mo na yung subscription mo. Bumitaw ka na. Hindi ka yayaman dyan. Bumalik ka na lang sa employment. Niloloko ka lang ng tao nag-invite sa'yo. My God, no? 590 pesos, lolokohin ka. Magtigil ka, sabi nung kapatid niya. Said one chicken, he thought was one of his siblings. Tandaan mo, manok ka lang. And the eagle was resigned to the thought that he was indeed a chicken. Tinanggap na nung eagle, no, na chicken nga siya. Manok lang siya. Pero eagle siya. So he remained believing this until the day he died. Grabe, no? Yun yung sinasabi ko, no? Na kinamatayan mo na, no? Hindi lumabas yung potential mo na meron ka dapat. Na magpapayaman sa'yo, na makapagbago ng buhay mo. Kasi mali yung mindset mo, hindi mo nabago eh. Hindi lumabas yung potential mo. Yes, that eagle died thinking he was a chicken and that flying high remained just a dream. Daming ganyan. Nangarap na lang, pero hindi nangyari yung kanilang mga pangarap. Bakit? Walang binago sa buhay. Mas nakinig sa mga negative na kapitbahay. Mas nakinig, sabihin na natin, sa mga kapamilya niyang negative. Mas nakinig sa nararamdaman niya at pinaniniwalaan niya. Hindi siya nakatagpo ng opportunity na pwedeng makapagbago ng buhay niya. Or nakatagpo man siya, pero hindi siya naturuan ng tama ng mga coaches niya para ipaunawa sa kanya kung anong tamang buhay, tamang mindset sa buhay. Please do yourself a favor. Stop listening to those voices. Remember who you are. Meron pong sequence tong kwento na to. Ito na. Namatay na yung una, di ba? The good news is there's a sequel, no? Sequel, sorry, no? To this story. There was another egg found by another farmer. Parehas ng kwento. Just like the first one. He saw an eagle egg and thought of it as chicken egg. So he picked it up, he stared at it, and decided to put in a chicken nest
for the hen to sit on and later join the other chicks and chickens in the farm. Pares ng kwento. And when the baby eagle came out, believed too that he was a chicken and was never different from the other fowls surrounding him. So the eagle too walked, played, and ate like the other chickens in the farm. He too, from the time he came out of the shell, believed he could never fly high just like that of an eagle. Pero anong pinagkaiba nitong kwento na to? The baby eagle once dreamed of flying as high as a full-grown eagle. Sabi niya, when I grow up, he told one of the chicks, I wish I could fly as high as an eagle. Ganun na pa rin ang kwento. Magtigil ka, sabi ng mga siblings niya. Said one chicken, he thought was one of his siblings. Tandaan mo, manok ka lang. Magtigil ka. Okay? Eto na. Just when the eagle was about to give up, hoping and just keep on believing he couldn't fly, an environmentalist came over to visit the farm. Sabihin na natin yung environmentalist na yan yung magaling mong upline. Yung positive mong upline, masipag mong upline coaches na walang tigil sa pag-serve sa mga tao, pag-educate sa mga tao, pagpapaunawa sa mga tao. Sabihin na natin, yun yung environmentalist. Mga matitinong upline, hindi pabaya. Okay? When the environmentalist saw the baby eagle, alam niya na eagle yun He pointed at him and told the farmer, do you know that is an eagle? Sabi ng farmer. The farmer immediately replied, no, that's a chicken. So to prove that he was right, the environmentalist picked up the eagle, binuhat niya, and tried to release him carefully to let him fly. But it fell on the ground. Siyempre, hindi pa alam ng eagle na kaya niyang makalipad Di ba? So sabi ng farmer, I told you, the farmer said, that is a chicken. So still trying to prove he was right, the environmentalist went up the rooftop of the farmers. Umakyat sa rooftop. Sa house, no? Sa bubong. And there, he tried to release the eagle once more, but for the second time, it fell. Kasi hindi alam nung eagle na ipagaspas yung pakpak niya Hindi siya nasanay na ganun Di ba? Maraming tao, di nila alam, kaya nilang lumipad. Maraming tao, di nila alam, kaya nilang yumaman. Kaya nilang mag-diamond sa libgod. Kaya nilang magtagumpay. Pero dahil hindi nila alam na kaya nila, na natili sila sa mindset na hindi nila kaya. So believing that the eagle was different, the environmentalist asked the farmer one favor. Since you already have so many chicks and chicken here, no? And you believe that this one I'm holding is just the same as the others, can I just have this? Pwede ba akin na lang to? Sabi ng environmentalist, nanginayang kasi siya. Alam niya na may potential. Yung eagle na yon na akala lang nila chicken. Alam nila na one day lilipad to. Yayaman to. Pwede ba akin na to? So the farmer gave it to the request. And so the environmentalist took the eagle with him. Sinisimula na po akong kilabutan sa kwento, no? So bringing the baby eagle with him, the environmentalist, and that is your upline. Your best upline. Yung matinumong mentor, yung matinumong coach na matyaga, na gustong makalipad ka, yumaman ka, mabago ang buhay mo. So the environmentalist climbed up the highest mountain. And there he talked to the eagle. Na kinausap niya. Eye to eye. Heart to heart. With this word, you are an eagle created by God. The only flying creature that can stare at the sun. You were born to the king of the birds with keen eyesight
power that is set apart from the other birds, created with this special strength. You can fly at high altitude. Storm will not scare you because you can fly above the storm. So the young eagle looked straight at the sun and never realized who he was. He then started to spread his wings and flew up so high until he was nowhere to be seen. Lumipad ng pagkataas-taas hanggang sa hindi na siya nakita ng environmentalist, maging yung eagle. Taas na niya. And that was the last time the environmentalists saw the eagle. Yes, it pays to realize who you are. Mahirap. Matrabaho. Mabigat. Mahabang training, mahabang pagpapaunawa. Pero pwede. Ang sabi sa Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be pained. So you can fly high in the journey of life. Believe that your Creator equipped you with wings to fly. And God has a plan for your future. So always remember that the Lord gave you the power and strength to face the challenge of life. Kahit po maraming challenge sa buhay, tandaan mo, God is the strength. Siya yung kalakasan natin. Siya yung tutulong sa atin para mapagtagumpayan natin ang anumang challenge sa buhay. So indeed, like eagles, you can fly at high altitude in your life. A storm of life should not scare you because you can fly above the storms. So you become what you believe. I believe you are a diamond in Live Good or even crown diamond. Tuloy-tuloy lang tayo. Walang bibitaw. Napakaganda ng opportunity ng Live Good. Dumating sa buhay natin. Huwag niyong hayaan na hindi maganap yung magagandang bagay na dapat mangyari sa buhay mo para sa pamilya mo. 5 years. 5 years. Find your eagle. At least 5. 5 agila. Maniwala kayo, lahat tayo magtatagumpay dito. So start the blessing in your generation. Putulin mo na yung henerasyon ng paghihirap, no? Simula sa iyo. Believe that you will have a blessed, victorious, and abundant life and live like eagles no matter what environment you were raised in. God created you to soar. Believe you can fly. So don't go around expecting the same things in your life. God has something great in store of you if you will just dare to believe. So soar like eagles. Unleash your highest potential. Huwag kang papayag na hindi kumawala ang potential na meron ka na bigay ng Panginoon para sa ikabubuti ng family mo. Be a leader and let us work for your dreams. All right. Thank you.